Malaki po bayad sa akin. Kumikita po ako ng malaki dito sa YouTube, lalo na pag nagko-comment kayo. Ate Michelle, kung gaano kaitim bibig ni Kulao, ganun din kaitim budhi niya. Bumili ka muna Robitussin at nang hindi matigil na yung dahig mo. Tawa pa lang, nginig na baga. Ana Orinya, hello po. Okay, Balkairi. Tama ka dyan, Mac. Yung mga may reklamo kay PBBM, yung mga may hidden agenda. Pastor Joffrey Tison, hello po. Vanessa Mandagi, hello po, hello po. Okay. Si Joka, lap trip sa kwento ni Berong Bulag. Nadamay pa sa katarantaduan ni Kulaong. At Tenim Palandityo, may sira sa ulo yan. Dapat yan ban sa social media. Yun nga po. Yan, Janice de Belen. Di ba? Janice de Belen. Nako. Ay, nako. Alam nyo, ano na lang yan ni Kulaong. Defense mechanism niya na lang yan. Pero ang totoo, inggit siya bakit wala siyang asawa eh. Anak ni Lucifer yan. Di si Marco. Oo nga po eh. Okay. PBBM. Okay, si Ronel Aguas. Ban ko kaya itong si Ronel Aguas dito, no? Ano yata ito eh. Anti-BBM ka, di ba, Kuya Ronel Aguas? Ban na lang kita para di mo nakikita yung aking vlog kay BBM. Okay, Jan Wong. Ayun, hello po. Malapit na yung hukom ni Kulaong. Kung present si Kuya Henry, natsugi na agad yung nag-comment. Oo nga, tama. Gawa kayo ng channel kung ayaw nyo ng topic ko. Di ba, Kuya Gary? Boss, babarangin ko na ba si Kulaong? Sige, Kuya Joffrey. Salamat, Petang. Oy, Kuya Kapampangan Vloggers. Actually, dito medyo madilim na eh. Padilim na. Diyan sa Malaysia, no, alas 8 lumulubog yung araw. Yung mga DDS, okay lang kayo pumasok dito kung anti-Kulaong yung topic natin. Pero wag nyo nang questionin yung aking pagiging pro-BBM. Diba? Wag nyo ipakitang mga bobot tanga kayo na sumasamba sa karton ni Digong. Ayan. Hindi pa po Kuya Axel. Mamaya po, meron pa po tayong Kulaong time. Lahat ng dumidikit kay Kulaong nasisira buhay. Ay, totoo yan. Heto. Punta na natin si Food Genius. Yun kasi yung nakita natin. Kaya Friends of Food Genius. Friends of Ayun, eto. Okay. Kung maalala ninyo, tinapik ko po nung nakarang mga araw, na si MG daw ay kinasuhan nitong okay, ano ko to teka, hanapin lang natin. Meron kasi siya sinabi na eto. Okay. So dito sa post ni Food Genius, nakalagay nga po dito na eto, basahin ko yung nakalagay dito, hindi po gawa-gawa ang screenshot. Ang pinapakita rito ay ang pahayag ng ina ng isang videographer na nagpahayag ng kanyang galit at pagkadismaya kay Norman Mangusin. Kaugnay ng umano'y paggamit sa kanyang anak para sa pansariling interes. Ayon sa kanya, walang katotohanan ng sinasabing scholarship at ang napag-usapan lamang ay ang pagkuha ng litrato at video kaugnay ng pamimigay ng wheelchair. Dahil sa naturang content, ang bata ay nakaranas umano ng pambabatiko sa social media na nagdulot ng emotional na trauma hanggang sa halos hindi na makapasok sa paaralan. So ito kasi paulit-ulit naman na tayong nagsasabi na lahat ng mga nadidikit kay Kulaong ay napapahamak.
So ito po yung post ng isa daw po sa sa kapamilya nung sinama ni Kulaong sa pamimigay ng wheelchair. Ang nakalagay dito, ubod ka pala ng kasinungalingan. Walang maniniwala sa iyo, isa kang mapanglinlang na tao. Tapos ito pa, sinungaling ka, hindi mo pinaalam sa amin, hindi ko nga nakita pagbumukha mo, inuto mo lang sila para pagkakitaan mo, nadadamay lang sila sa away ninyo. Yung dalawa ngayon ang naiipit. At eto nga po, ayon pa dito, boss, ako nung isa sa mga kinontent ni Mr. Piling Marcos. Nakausap ko magulang nung batang babae at wala daw katotohanan about sa scholarship. Ang usapan lang ay sila ang magpipicture at magvideo sa pamimigay ng wheelchair. Ngayon, umiiyak ang bata dahil nababash na trauma ang blanco, halos di makapasok sa eskwelahan. Ayan. At talagang lahat po ng madikit kay Kulaong, yan po ay mga nababash. Bakit? Kasi nga po, kilalang kilala si Kulaong na ano talaga to kriminal. Hindi talaga pilantropo, hindi talaga gumagawa ng pagtulong. Yan ang katotohanan dyan. Kaya po etong sana yung mga magulang ng mga kabataan lalo na yung mga soon ay baka makausap nitong si Kulaong, itago nyo na po agad ang mga anak ninyo. Huwag nyo na pong pakausap diyan kay Kulaong kasi nga po pagkakakitaan niya lang yan at may posibilidad pa na chancingan. Yan ang nakita natin eh. Ito nakita natin kasi hindi nyo dapat pinagkakatiwala ang inyong anak dito kay Kulaong. Kasi nga po, etong si Kulaong nanyanyansing. Nanyanyansing. Saan ba yun? Meron dito yan eh. Pag wala dito, siguro doon kay ano yan. Doon kay Kuya Erwin. Wala dito, wala dito. Kasi alam niyo, nabanggit ni Kulaong, araw ng linggo yun, nagdemanda na raw yung pamilya nung dalawang bata dahil daw, nung dalawang bago niyang recruit, dahil daw sa data privacy ba yun yung sinabi? Kuya Erwin. Ayun, Erwin. Natapik ko nga yan, sabi ko putya, si Kulaong talaga may pa-chancing pa doon sa mga kasama niya. Eto yun, no? Nga pasok sa tao eh. Ayan, no? Hindi mo dapat hinahawakan ng ganyan ng mga kababaihan, Kulaong. Pambabastos yan. Ayan, no? Diba? Kahit sabihin mong stop mo yan, kinuha mong tauhan, igalang mo, huwag mong hawakan. Diba? Kaya yung sinabi niya noon na kakasuhan daw si MG nung mga kabataan, ikaw ang dapat kasuhan eh. Ayun, kitang-kita naman yung pambabastos mo sa kanila. Dapat ikaw ang kinakasuhan ng magulang niyan dahil sa panchachancing mo sa kanilang anak. Nakasabayan ko yan sa Sheraton once, amoy ataol na ewan. Talaga ba? Kyle Juni, sabi pa ni Kulaong, nagkaso na daw yung mga bata kay Boss MG, baka siya pa ang kinasuhan. Tama. Randy De Los Santos, may ibang tao dyan, magising na. Kayo sa katotohanan naman, loloko yan si Kulaong, wag na kayo magpaloko dyan. Bully daw, pambuli daw sa mga bata.
O sabi hindi nagpaalam, eh yan din topic namin nila bro manggagatas nung isang araw. Puro kabastusan bibig, harap student, bad influence yan. Tama, di ba? Okay, bring back home Tatay Digong. Ikaw makmak, ba dati idol kita kaso naging tagapagtanggol ka ni Bangag kaya pwe. O, layas. Lumayas ka dito, hindi kita kailangan. Sino ka bang hayop ka? Ay, nako. Ano pakialam ko sa'yo? Sino ka pa? Ayun, si Ate Michelle na pala. Ayan na pala, may bastonera na. Wala si Kuya Henry. Si Ate Michelle ang bastonera. Ay, naku po. Joka, Kuya Mac, yung prinsesa ng Cordillera, Queen Remy. Belgium. Yan nga. Ay, naku talaga si Kulaong. Bakit hanggang ngayon marami pa rin naniniwala OFW kay Kulaong? Hindi ba pwedeng umbagin ng mga nasa husgado ang Kulaong na yan para matigil ang pang-i-scam sa mga OFW na low IQ? Eh, yun nga po may due process kasi tayo dito. Okay, Max, sana kaya si Casper, hiwalay na ba sila ni Epal M? Di ko po alam Baka wala lang talagang pampasahod si Kulaong. Bukod doon, ibe-brainwash pa yung ibang tao para masakot sa issue niyang kinakaharap. Tama. Class Royale, yung nabigyan ng wheelchair, yung napasasalamat scripted, binabasa ng kaanak ng binigyan. Tapos hindi pa na-blurred mukha ng may kapansanan. Nakakainit ng ulo, halip na matuwa ka dahil may natulungan. Hindi niya i-blurred yun kasi kailangan niya talaga yun Hello po, bossing. Kamusta po? Shoutout po sa lahat watching from Dubai, Blue Jeans. Hindi niya i-blurred yun. Kasi kailangan niya ipakita na siya'y tumutulong para nga may magpadala sa kanya ng pantulong. Napuyat ata si Bro Henry. Oh, okay po. Tumakas na si Casper, dumating na warrant, sabi ni Risa Franco. Machamoche, yung driver ni Kulao mukhang sumisinghot din ng katol. Kaya nako sa mga may anak po diyan, lalo diyan sa gawing gawing norte, wag niyo na pong ipakita mga anak ninyo kay Kulaong kapag nagpunta sa inyo kasi nga po, yan tao na yan, oportunista yan. Kawawang Kulaong, sabi ni Joka. William Mandahaw. Okay, hello Idol Mac, shoutout po sa Mindanao family mula sa Southern Leyte. Lagi kami nanonood sa iyo. Kailan ba yan makukulong si Makabaho? Hindi ko po alam Okay. Kuya Axel, meron yata. Tristan and Terence, ayan. Kailan ba talaga makukulong si FLM para madala na at matapos na ang problema ni MG? Malapit na yan. Kasi ang problema natin dito, justice system natin mabagal. Bakit daw ba Kulaong tawag natin kay Kulaong? Paliwanag mo nga, Kuya Mac. Napaliwanag ko na yan. Kunwari, ito yung kawayan. Nakalubog sa tubig. Ngayon, high tide. Nakalubog sa tubig yan. Ngayon, kapag low tide, unti-unting bumababa yung ng tubig. So, malilitaw to. Ngayon, may makikita kayo sa kawayan, may mga butas-butas yan sa loob ng kawayan. Ngayon, kapag sinundot mo yan, kunwari, ito, toothpick. Sinundot mo yung butas na yon. May makukuha ka doon parang malagkit na slimy, para siyang yun laman ng suso, pero maliit lang. Yun yung Kulaong. Kapag dinalirot mo yun, sinundot mo, kinuha mong gano, inilabas mo, may makukuha ka doon na parang suso o parang linta. Tapos yun yung pinapakain namin sa mga sisiw. Yung nabibiling sisiw sa perya. Yung mga nabibili, may kulay violet, kulay pink, kulay green, kulay pula. Yun yung yun yung pinapakain namin sa sisew. Yung Kulaong. Kaya po, natawag siyang Kulaong kasi kamukha niya yun. Mukha siyang Kulaong, butas-butas ang mukha niya. Yun yun. The modern parent, sabi ni MG sa live niya kagabi, nagtatago na daw si Casper, nakatanggap sa PINA. Akala niya warrant na at na-disappoint sa boss niya kasi. Daryl Tams, dami mong sinasabi, ika rin sa mga taong uto-uto ni Kulaong. Noon yun, oo, hindi ko naman tinatanggi yun hindi ko tinatanggi yun. At least ako natauhan na ngayon.
Ikaw yata di ka pa natatauhan eh. Oh. Daryl Tams, di mo ba alam ang tatay mo, yung kumpare ng tatay mo? Oh, di ba hindi mo alam 'yon? Oh, ako pa nagsabi sa iyo. Sa akin mo lang 'yan nalaman. Tanungin mo na nanay mo. Hindi ka anak ng tatay mo. Yung kumpare ng tatay mo. Zarin, ayun oh. Yung mother ng husband ko nasa Canada, supporter ni FLM dati. Nakipag-away pa yan sa father-in-law ko, pati sa husband ko. Na mabait raw si FLM, malapit na mag-divorce dati, natauhan in the end. Nako, marami po talaga sinirang buhay yan si Kulaong. Joka, sana masapak muna ni Boss MG si Kulaong bago makulong. May upload mamaya si MG, tapos sa Friday meron din. Yes, sa Friday yung matindi daw, Matcha Mochi. Ate Erlinda Balatukan, hello po. Ate Nim Palandicho, pagalitan niya ng pagalitan ng pamilya ni MJ. Akala niya uurungan siya, titigilan siya hanggat di siya nakukulong. Uri ng uod ba yon? Yes, Kuya Sok Espiritu. Ate Michelle, antay lang lahat na at mahuhuyo din yan. May due process na sinusunod. Magagaling naman mga abogado ni MJ. For now, internet clown muna natin si Kulaong. Tama. Okay, Kadiring Kulaong, sabi ni Joka. Gary Kaba, kailan kaya magtatago sa kawayan si Kulaong? Malapit na po. Ate Grace, boss, nakita mo yung poet ni FGO na burol si Kulaong. Yung post, nakita ko. So paano po? Ako po yung magpapaalam na dito sa ating live. Mamaya po, babalik ulit ako ng live. Meron po tayong Kulaong time, naka-schedule na yan. Schedule ko 11 mamayang gabi. Ayan. So, maraming salamat po. Ingat po kayo. Mama Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Okay. Silence and Solitude PH. Nag-aangas na naman si Kulao sa live niya ngayon. G-Man Gold. Ayan. Shoutout. Thank you po. Kuya Gary Kaba. Kung dati MG yan. Baka hindi lang sapak inabot niyan. Okay, sure, wala takot. Bata. Nag-google na, mali pa rin. Shout taker. Sino pa nag-google? Okay. Ako kasi, di po ako nag-google ng pangalan ng Kulaong. Kasi nga po, sa amin, may tinatawag na Kulaong. Punta kayo sa Pamarawan o kaya sa Malolos, ang tawag namin, doon sa nilalaro namin, doon sa sisew, pinapakain namin sa sisew na nilalaro namin noon, Kulaong. Wala pong Google sa wala pong Kulaong sa Google. Kahit kay ChatGPT, hindi kayo sasagutin yan. So yun lamang po, mamaya po, babalik ulit ako ng live. Ingat po kayo. Babush!